Pinasabog ng lalaking ito ang mismong mga braso ng kanyang kapatid. Bago gumuho ang lahat, itinuring si Isaac bilang kinabukasan ng kanyang maharlikang pamilya. Pumila ang mga katulong, dala ang mga regalo, pinuri siya ng mga manggagawa, at mismong ang kanyang yaya ay nagluto ng paborito niyang merienda bilang pagdiriwang sa kanyang rekomendasyon sa maharlikang akademya. Tinawag siyang henyo ng lahat. Tinugtugan pa siya ng musika ng kanyang nakababatang kapatid na si Jonas, may kasamang matamis na ngiti na tila ba walang anumang magiging problema sa mundo. Ngunit nagbago ang lahat nang magkaroon si Isaac ng isang kakaibang lagnat. Noong una, akala ng lahat ay simpleng sakit lamang ito, ngunit pagkalipas ng 3 buwan, ibinunyag ng isang iskolar mula sa Magic Tower ang katotohanan. Hindi normal ang mana ni Isaac. Gumagalaw ito ng napakabilis, napakarahas, tila isang bagyo na nakakulong sa katawan ng isang bata. At tuwing bumabangga ito sa mana sa paligid niya, sumasabog ito. May mga nasaktan. May mga lingkod na namatay. Nabuhay sa takot ang mansyon. Hanggang isang araw, muling sumabog ang kanyang mana at naputol nito ang kanang braso ni Jonas. Iyon ang sandaling nagdesisyon si Isaac na hindi na siya maaaring mamuhay malapit kaninuman. Sa edad na 15, nagmakaawa siya sa kanyang ama na ikulong siya sa lugar na hindi maaabot ng sinuman. Mula noon, naging bilangguan ang kanyang silid, naging puro pananaliksik ang kanyang buhay, at unti-unting nawala ang bawat taong nagmamalasakit sa kanya. Naiwan sa kanyang tabi ang kanyang tapat na alalay na si Lucas, hanggang sa bawian ito ng buhay dahil sa pagkalason sa mana. Tumanda ang kanyang pamilya nang wala siya. Yumaw ang kanyang ama. At sa loob ng mga dekada, nanatiling nakakulong si Isaac sa dilim, kumakain ng inaamag na tinapay, nag-aaral ng mahika, at pinipilit lutasin ang sumpa na sumira sa kanyang buhay. Tapos sa edad na 71, sa wakas ay binisita siya ng kanyang kapatid na si Jonas. Nag-usat sila sa likod ng pintuan ng ilang oras na parang dalawang magkapatid na sinusubukang bawiin ang habambuhay na mga nawalang alaala. Ngunit may isiniwalat na nakakagulat si Jonas sa kanya. Sumiklab ang isang digmaan, at isang tarangkahan mula sa ibang mundo ang bumukas at sinakop sila. Sa labis na pag-aalala, binuksan ni Isaac ang pinto, at nakita niya ang dugong kumakalat sa sahig. Nasaksak pala si Jonas at ginugol ang kanyang huling mga sandali para kausapin siya. Matapos ilibing ang kanyang kapatid noong tagsibol, tuluyan nang natapos ni Isaac ang kanyang pananaliksik at nakalikha ng isang maliit na bolang apoy. Nalutas na niya ang kanyang sumpa, pero huli na ang lahat. Taglay ang pagsisisi sa kanyang puso, siya ay pumanaw. Walang ano-ano'y narinig niya ang isang pamilyar na tinig na tumatawag sa kanyang pangalan, at napagtanto niyang boses pala ito ni Hans. Ayaw paniwalaan ni Isaac ang kanyang naririnig dahil matagal nang patay si Hans, at pagmulat ng kanyang mga mata, nasa musmos na katawan na siya. Nakatayo si Hans sa bintana at binuksan ito dahil basang-basa si Isaac sa pawis at mukhang namumutla. Bumangon si Isaac, napapaisip kung nananaginip ba siya habang inaakala ring nag-flashback ang kanyang buhay sa oras ng kanyang kamatayan. Naglakad si Hans patungo sa bintana at nakita niya ang batang si Jonas na naglalaro at pinapasakit ang ulo ng mga katulong. Napangiti na lang ng maluwag si Isaac nang tuluyan niyang mapagtanto na hindi siya nananaginip at sa paanong paraay nakabalik siya sa nakaraan. Nahaharap siya ngayon sa isang bagong buhay kung saan inaasahang makawala siya sa mga kadena ng kanyang nakaraan. Habang nakatayo sa bintana, nagkaroon si Isaac ng isang flashback. Minsan ay narinig ni Isaac ang mga katulong sa kabilang silid na nagrereklamo tungkol sa kondisyon niya at kung paano ito laging nagdudulot ng gulo. Sila ang naiiwan para linisin ang ginagawa niyang kalat, ngunit palagi silang takot kung kailan muling sasabog ang mana niya. Hindi nagtagal ay narinig ito ni Hans, at akma siyang papasok sa silid upang pagalitan sila, ngunit pinigilan siya ni Isaac at sinabing hindi naman talaga sila nagkakamali. Sa katunayan, sinabihan din ni Isaac si Hans na huwag na rin siyang pupuntahan. May nakabalot na bendahe sa ulo ni Hans, at ipinaalala ni Isaac na nangyari iyon dahil malapit siya sa kanya. Lumuhod si Hans sa harapan ni Isaac upang palubagin ang loob niya, sinasabing nagkakamali siya sa buong pangyayari. Ipinaalam ni Hans kay Isaac na nag-aalala pa rin siya rito, at naiintindihan niyang dumaraan ito sa isang napakahirap na oras. At kapag lumipas ito, hindi na ito magiging isang malaking problema. Masiyahin pa kung magsalita si Hans noon, pero ganito rin siya nawalan ng buhay dahil sa isa sa mga pagsabog ng kanyang mana. Ngayong nabigyan na siya ng pangalawang pagkakataon, iniisip ni Isaac kung ano ang dapat niyang gawin. Nagdesisyon si Isaac na gumawa ng matapang na hakbang at malamig niyang pinalaya si Hans.
Akala ni Hans ay nagbibiro lamang si Isaac hanggang sa nilinaw nito na ayaw na siyang makita sa paligid. Napilitang umalis si Hans, at kahit masakit para kay Isaac na gawin ito, alam niyang ang pagiging malapit kay Hans ay maglalagay lang sa kanya sa panganib. Habang umaalis si Hans sa silid, pinakiusapan niya si Isaac na huwag subukang pasanin ang lahat ng responsibilidad mag-isa. Sinabi sa kanya ni Hans na ayos lang na magtiwala siya sa kanila paminsan-minsan. Matapos niyang umalis, napagtanto ni Isaac na hindi ito sinabi kailanman ni Hans sa kanyang panaginip, at sa kanya sinampal ang sariling mukha upang kumpirmahing hindi na siya nananaginip. Masyadong masakit ang sampal kaya nakumpirma niyang nakabalik na siya sa nakaraan. Iniisip niya kung paano siya namatay sa kanyang nakaraang buhay, ngunit nagpasya siyang isantabi ito dahil hindi na mahalaga kung ito man ay panaginip o katotohanan. Ang kailangan niyang gawin ay pigilan ang kanyang sarili na makaranas muli ng pagsabog ng mana. Tila sa nakaraan, may isang tao na dumanas din ng parehong kondisyon na tulad ng sa kanya, at ang taong ito ay si Zeke von Goethe. Naabot niya ang antas na hindi pa naabot ng sinumang tao noon, iyon ay ang maging isang ikasampung klaseng mage. Ang taong ito ay ninuno sa talampakan ni Isaac, at nalaman lang niya ang tungkol sa kanya mula sa mga ninunong talaan na ipinamana ng kanyang ama nang siya'y tumira sa silid sa ilalim ng lupa. Matapos ang maraming taon ng masusing pag-aaral, natuklasan niya ang paraan upang malampasan ang kanyang espesyal na konstitusyon, at ito ay sa pamamagitan ng isang partikular na runestone. Umukit si Isaac ng isang disenyo mula sa kanyang pananaliksik patungo sa isang manastone upang makalikha ng tiyak na runestone na kailangan niya. Hinawakan ni Isaac ang bato at napagtanto kung gaano kasarap maging bata muli dahil dati nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ngayoy mahigpit at madali niyang nahawakan ang bato. Malinaw na upang maiwasan ang side effect ng kanyang espesyal na konstitusyon, na ang pagsabog ng mana, ang sisidlan na humahawak sa kanyang mana ay dapat na makatiis sa walang hanggang pag-ikot nito. Gayunpaman, ang mana ni Isaac ay dumadaloy ng sobrang bilis at rahas kaya hindi ito kinakaya ng kanyang sisidlan. Ang isang normal na tao ay dapat na mamatay sa sandaling mabasag ito, ngunit sa hindi malamang dahilan, ang sisidlan ni Isaac ay nagkukusang buo na tila ba walang nangyari. Ito talaga ang dahilan kung bakit maaaring sumabog ang kanyang sisidlan ng 1-0 o kahit 20 beses, at buhay pa rin siya. Ang runestone na kanyang inukit ay sinasadyang sirain ang daanan ng mana, at isang tuloy-tuloy na epekto ang idinudulot sa sirang bahagi, na hahantong sa pagbubukas ng bagong daanan. Ito ang paraan kung paano tuluyang nagkakahiwa-hiwalay ang puwersa ng marahas na mana. Subalit, medyo mababa ang tiyansang magtagumpay ito, at halos hindi siya naging matagumpay bago siya mamatay. Ang maliit na apoy na nilikha niya bago siya mamatay ay ang patunay ng kanyang tagumpay, at nag-isip siya kung gagana ba ito sa pagkakataong ito. Sinubukan ni Isaac na lumikha ng maliit na bolang apoy gaya ng dati, ngunit sa laking gulat niya, nakapaglabas siya ng isang napakalaking apoy na nagdulot ng labis na takot sa kanya. Hindi makapaniwala si Isaac sa tindi ng kapangyarihang dumadaloy sa kanya, at nang tignan niya ang runestone, nananatili itong buo. Sa wakas, napagtanto ni Isaac na naging 3 na ang kanyang mga daanan. May magkakaibang sukat at katangian ang bawat daanan, at maaari siyang makabuo ng 3 salamangka ng sabay-sabay. Hindi makapaniwala si Isaac na gumana talaga ito, pero mabilis niyang kinontrol ang sarili dahil hindi ito ang kanyang layunin. Ang kanyang layunin ay pigilan ang anumang pagsabog ng mana. At para dito, napagtanto niyang hindi sapat ang 3 daanan. Napagtanto niyang kailangan niyang laging gumamit ng maraming mahika upang madagdagan ang mga daanan. Bilang karagdagan, makakatulong ito para mabawasan ang pasanin sa kanyang sisidlan ng mana, ngunit hanggang sa mangyari iyon, wala siyang maaaring payagang mamalagi sa kanyang tabi. Sa katunayan, magiging walang labis at walang kulang na eksepsyon ito kahit ano paman. Kinalaunan, nag-aaral si Isaac nang lumitaw sa silid si Hans na may ngiti sa mga labi. Sinasabi sa kanya na dinala niya ang kanyang paboritong pagkain. Ngunit napilitan si Isaac na ipaalala sa kanya na nasabihan na niya ito na ayaw niya siyang makita. Sinubukan ni Hans na pilitin si Isaac, ipinapaalala sa kanya na hindi siya gaanong nakakakain nitong mga nakaraan, kaya dapat ay kumain siya kahit isang piraso. Hindi makapaniwala si Isaac na hindi pa rin handang makinig sa kanya si Hans, at mas malala pa, nakapakyut na mukha pa ito. Tinanong ni Isaac kung ilang taon na si Hans, at sumagot naman si Hans na kasalukuyang 12 taong gulang na siya. Dahil bata pa siya, napagtanto niya na nasa edad siya kung saan kailangan niyang kumilos na parang isang normal na bata. Kinagatan ni Isaac ang tinapay, at napagtanto niyang ang kanyang yaya siguro ang nagluto ng tinapay. Gustong-gusto niya ang tinapay, at napagtanto niya kung gaano niya labis na na-miss ito.
Tinanong ni Isaac kay Hans kung nasaan ang yaya dahil hindi pa niya ito nakikita ng araw na yon at ibinunyag ni Hans na ang anak ng yaya, si Hinder, ay may pulmonya. Nang marinig niya ito, tumigil sa pagkain si Isaac at nagsalita tungkol sa kung gaano kabait ang kanyang pamilya dahil hindi papayagan ng ibang pamilya ang yaya na umuwi para alagaan ang kanyang anak. Kumuha ng oras si Isaac bago tanungin si Hans kung si Hinder ba ang tanging nagkaroon ng pulmonya, at isiniwalat ni Hans na lahat ng mga bata ay meron na nito. Matapos marinig ito, tuluyan nang naalala ni Isaac kung ano ang nangyayari. Ang insidenteng nangyari sa mga oras na ito ay ang malawakang pulmonya sa Black Goose Village. Nawalan ng yaya ng anak sa nasabing insidente, at kinailangan niyang mamuhay ng may matinding pighati hanggang sa araw ng kanyang pagkamatay. Lumalabas na namatay din siya dahil sa isa sa mga pagsabog ng mana ni Isaac. Sa pag-alala sa kakilakilabot na pangyayaring ito, napagtanto ni Isaac na masamang dumaan muli rito ang babae. May naalalang mahalaga si Isaac at agad niyang tinanong si Hans kung anong klaseng halimaw o mga halimaw ang kamakailan lamang na nasupil sa nayon ng yaya. Matapos marinig ang sagot ni Hans, nag-impake na si Isaac at naglaho papunta sa Black Goose Village. Sinabi ni Hans kay Isaac na hindi niya masyadong namukhaan ang halimaw, ngunit tila dumating ang mga tao mula sa Magic Tower para bilhin ito bilang material sa pananaliksik. Ngunit, base sa kung ano ang kanyang nakita, lumilitaw na isa itong dambuhalang gagamba na nababalutan ng pilak na balahibo. Mula sa paglalarawan ni Hans, napagtanto ni Isaac na winter spider ang tinutukoy niya. Hindi ganoon kalakas ang mga winter spider, ngunit bumubuo sila ng malalaking pulutong dahil sa napakabilis nilang dumami. Ang totoong problema ay ang mga winter spider ay mayroong napakasiksik na mana na nagdudulot ng mana poisoning sa sinumang malantad dito. Kumikilos ito bilang lason na unti-unting sumasakal sa taong apektado. Naisip ni Isaac na nalason ang mga bata sa nayon ng mana na inilalabas ng mga winter spider. Nagtungo si Isaac sa kakahuyan upang mangolekta ng mga halamang gamot dahil alam niya ang lahat tungkol sa mana poisoning. Gayunpaman, bago pa rin ito sa panahong ito, kaya naman akala ng lahat ay isa itong pulmonya. Matapos makakolekta ng napakaraming halamang gamot, naniniwala siyang sapat na ito para ipainom sa mga bata at maibsan ang kanilang mga sintomas. Gayunpaman, pansamantala lamang ang epekto ng pagpapagaling nito, kaya upang maiwasan ang pagbalik ng mga sintomas, kailangang tuluyang maubos ang mga winter spider. Alam ni Isaac na maganda sanang humingi ng tulong sa kanyang mga magulang, ngunit karaniwang nakatalaga ang kanyang ama sa kuta ng hangganan, at kasalukuyang naglalakbay ang kanyang ina sa kontinente upang maghanap ng lunas para sa kanyang espesyal na kondisyon. Alam ni Isaac na hindi siya maaaring maghintay hanggang sa makabalik sila dahil mamamatay na si Hinder pagsapit ng panahong iyon. Hindi nagtagal, binabantayan ng yaya ang kanyang anak nang makarinig siya ng katok sa kanyang pinto. Naglakad siya patungo sa pinto upang buksan ito at laking gulat niya nang makita si Isaac. Dahil sa matinding pagod mula sa kanyang paglalakbay at pagsisikap na mangolekta ng mga halamang gamot, bumagsak si Isaac sa mga bisig ng ginang. Tinanong siya ng yaya kung may nangyari ba sa mansyon, kaya siya umalis ng ganitong oras ng gabi. Sinabi ni Isaac na nag-aalala lang siya dahil ilang araw na siyang hindi pumapasok sa trabaho, kaya pinuntahan niya ito para kumustahin. Sinabihan ng yaya si Isaac na baka hindi niya siya mapapasok dahil may pulmonya si Hinder at baka mahawa pa siya. Upang makumbinsi ang ginang, tinalian ni Isaac ang kanyang ilong ng isang pirasong tela. Pero kahit nagawa na niya ito, atubili pa ring papasukin ng yaya si Isaac. Inabot ni Isaac ang bag na puno ng halamang gamot at diretsong pumasok sa loob ng bahay. Sinabihan niya ang yaya na durugin ang mga halamang gamot, dikdikin, ilagay sa palayok, pakuluan ng 2 beses, palamigin, at pagkatapos ay ipainom kay Hinder. Nagtungo si Isaac sa kwarto kung saan nagpapahinga si Hinder. At mula sa mga malaasul na batik sa buong mukha nito, nakumpirma ni Isaac na nagdurusa nga siya sa mana poisoning. Tinawag ni Isaac ang pangalan ni Hinder at nanghihina itong sumagot. Ang unang sinabi ni Hinder kay Isaac ay huwag nitong sisisantehin ang kanyang ina dahil hindi ito makapasok sa trabaho dahil sa kanya. Tinapik ni Isaac ang noo ni Hinder at tiniyak sa kanyang hindi niya sisisantehin ang mama nito dahil siya lang ang palihim na nagbibigay sa kanya ng wet bread, kaya dapat ay mag-focus na lang siyang gumaling. Kalaunan, nagpahatid si Isaac sa isang mga ngaso papunta sa isang abandonadong minahan. Pagdating sa pasukan ng kuweba, tinanong ni Isaac ang lalaki kung sigurado siyang ito na ang Limestone Cave, at tiniyak naman ito ng lalaki sa kanya. Binayaran ni Isaac ang lalaki at sinabing siya na ang bahala sa lahat mula doon.
Bago umalis, pinaalalahanan ng matanda si Isaac na mag-ingat dahil may mga taong nawawala na sa paligid ng kuweba noon pa man. Malamang na mas gusto ng mga winter spider ang mga limestone cave. At dahil ito ang nag-iisang limestone cave sa lugar, naniniwala si Isaac na doon kasalukuyang namumugad ang mga winter spider. Gayunpaman, bago pumasok sa kuweba, napagtanto niyang mas mabuti kung maghahanda siyang maigi. Naalala niyang kaya niya nang maglabas ng 3 spell ng sabay-sabay na naglalagay sa kanya sa antas ng isang second-class mage. Pero hindi niya maaaring pilitin ang sarili dahil baka mabasag ang kanyang mana vessel. Bukod pa rito, hindi siya pwedeng basta-bastang gumamit ng mahika dahil hindi niya alam kung gaano karami ang mga gagamba sa loob. Lumingalinga si Isaac sa paligid at nahanap niya ang saktong kailangan niya, ang Frost Belladonna. Ang mga berry ng halamang ito ay karaniwang hinahaluan at ginagamit bilang pampamanhid o pampatulog, ngunit isa itong nakamamatay na lason para sa mga winter spider. Hindi makapaniwala si Isaac sa kabalintunaang namumuhay ang mga ito sa parehong tirahan kung nasaan ang kanilang nakamamatay na kahinaan. Matapos makakolekta ng napakaraming belladonna, napagtanto ni Isaac na mas mabuti sana kung nagdala siya ng guwantes dahil namamaga na ang mga kamay niya na nagpapakita kung gaano katindi ang lason. Dahil nakagawa na siya ng napakaraming runestone noong nasa mansyon pa siya, naisip niyang oras na para umalis. Pagkapasok niya sa kuweba, napansin niyang may isang pasimano na direktang bumababa patungo sa gitna nitong madilim. Lumingon-lingon siya upang tingnan kung may paraan upang makababa siya, at sa kabutihang palad, nakahanap siya ng hagdan pababa. Kumapit si Isaac sa hagdan at nagsimulang bumaba, at pagdating niya sa ilalim, pagod na siya. Gayunpaman, batay sa anyo ng lugar, napagtanto niyang nahanap niya ang tamang lugar. May mga kalansay sa lapag at galing ang mga ito pareho sa mga halimaw at tao. Napaisip si Isaac kung ang mga buto ng tao ay mula ba sa mga nawawalang taong nabanggit ng mga ngaso. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng kaluskos sa paligid niya at agad siyang lumikha ng napakaraming bola ng apoy para palibutan ang sarili. Salamat sa apoy, nakita niya sa malayo ang mga gagambang nakatitig sa kanya. Kahit papaano'y hindi siya ganap na natatakot dahil alam niyang iwas ang mga gagamba sa apoy dahil ayaw nila rito. Subalit, kailangan niyang maghanda bago pa nila maisipang dumugin siya. Tinalian ni Isaac ng isang pirasong tela ang kanyang ilong bago siya magsimula. Nang handa na siya, sinindihan niya ang belladonna at nagsimulang punuin ng usok nito ang kuweba. Nang matamaan ang mga gagamba ng usok, negatibo ang naging reaksyon ng mga ito. At nang makita kung gaano nairita ang mga gagamba sa usok, naisip ni Isaac na sa wakas ay oras na upang simulan ang pangangaso. Noon, nakatayo si Isaac sa may bintana upang panoorin ang isa sa mga mamamayan habang kinokompronta nito ang kanyang ama tungkol sa masasamang bagay na nangyayari sa teritoryo. Sinisi niya ito dahil siya ang Panginoon ng teritoryo at dapat ay may ginawa siya para mapigilan ang gulo, ngunit naniniwala ang lalaki na binigo ng kanyang ama ang mga tao. Ang buong issue ay pangunahin tungkol sa Black Goose Village. At dahil sa ingay ng mga nangyayari, pinag-isipan ni Isaac na lumipat sa basement. Dahil mas tahimik sa basement at mas kakaunti ang tao roon, mas makakapag-focus siyang pag-aralan ang espesyal niyang kondisyon. Bilang karagdagan, naisip niyang takpan ng Dimetrosium ang dingding dahil isa itong materyales na may mataas na resistensya sa mahika, na makakatulong na pigilan ang kanyang mga mana explosion. Matapos kausapin ang sarili ng napakatagal, tinawag niya ang pangalan ni Hans, pero napagtanto niyang patay na nga pala ito. Ngayong kasalukuyan, habang nakaupo sa kuweba, nagtataka siya kung bakit kailangan pa niyang maalala ang mga nakapangingilabot at luma na alaalang iyon. Lumingalinga siya sa paligid at napansing seryosong pinapahina ng belladonna ang mga gagamba. At dahil hindi niya direktang maipakain sa mga gagamba ang lason, ang tanging magagawa niya ay sunugin ang bulaklak at hayaang kumalat ang usok upang maparalisa ang mga ito hanggang sa mamatay. Gayunpaman, hindi perpekto ang paraang ito dahil hindi rin siya magiging ligtas dito kung kaya't binalot niya ng basang tela ang mukha niya bilang pangunahing panala. Anumang lason ang makapasok sa kanyang katawan ay lilinisin ng mana sa loob nito. Gumawa rin siya ng siniksik na bolang apoy na ginagamit niyang depensa para ilayo ang mga gagamba. Kasalukuyan siyang gumagamit ng 3 uri ng mahika ng sabay-sabay, ang Purification, Fire Magic, at Phase Shift sa Fire Magic. Kaya niyang gawin ang 3 spell ng sabay-sabay gamit ang 3 mana circuit na maaari ring tawaging multi-circuit. Dahil dito, nakahingi siya ng sapat na oras para humina ang mga gagamba, at nang maparalisa na ang mga ito, tinapos na sila ni Isaac gamit ang bolang apoy.
Napansin niyang tumatakbo sa isang direksyon ang mga nakaligtas, at nang titigan niyang maigi, napagtanto niyang may tubig sa kanilang pupuntahan. Gayunpaman, wala na rin silang pag-asa dahil susunugin silang lahat hanggang sa maging abo. Kasabay nito, natatakot siyang baka masuffocate din siya kung hindi siya mag-ingat, kaya kailangan na niyang tapusin ng mabilis ang lahat. Hinubad ni Isaac ang kanyang Amerikana bago siya magtungo sa gawing may tubig. Ngunit pagdating niya roon, pinagsisihan niyang naiwan niya ang kanyang Amerikana dahil sa sobrang lamig ng buong lugar. Bumagsak ng husto ang temperatura sa kwarto na halos makabuo na ng yelo, at bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at nakitang puno ng mga itlog ng gagamba ang buong kisam ng kuweba. Pagkakita niya rito, may naalala siyang isang mahalagang bagay na nagpanginig sa kanyang buong katawan. Nagpatuloy siya sa pag-imbestiga sa lugar habang nagbabato ng mga bolang apoy para gumawa ng ilaw para sa kanyang sarili. Hindi naglaon, nagkatotoo ang kanyang mga pangamba nang makita niya ng harapan ang isang higanting gagamba, ang Winter Spider Queen. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha habang nanginginig sa takot, at walang pag-aatubiling inatake siya ng halimaw. Nagawang tumalo ni Isaac palayo para hindi matuhog sa mga kuko ng halimaw. Bumagsak siya ng napakalakas na yelong sahig, at napadaing sa sakit, pero agad din siyang tumayo habang sinisisi ang sarili dahil sa palagyang pagmamalas sa kanyang swerte. Hindi tulad ng ibang mga winter spider, ang Spider Queen ay isang halimaw na may fire resistance at nakakabuga rin ng hamog na yelo. Ito ang mismong dahilan kung bakit sila tinatawag na mga winter spider. Sa tinding takot na dumadaloy sa kanyang katawan, nagbato si Isaac ng mga bolang apoy sa gagamba, pero halos wala itong epekto sa halimaw. Hindi na ito nakapagtataka para kay Isaac dahil hindi naman niya inasahang basta-basta na lang masusunog at mamamatay ang gagamba tulad ng ibang mga gagamba. Alam ni Isaac na mamamatay na talaga siya kung hindi lang mabagal ang Spider Queen. Gayunpaman, may malaki pa rin siyang problema, at ito ay ang katotohanang unti-unti nang umaabot sa hangganan ang katawan niya. Taglay ang katawan ng isang 12 taong gulang na walang karanasan sa labanan, alam niyang normal lang na mapagod siya. Pinalala pa ng katotohanang nagpuyat siya buong gabi at gumamit ng mahika buong maghapon. Hindi nagtagal, napagtanto ni Isaac na walang darating para iligtas siya, at kailangan niyang labanan ang kanyang takot. Nagsimula niyang maalala ang mga sakripisyong ginawa ng yaya para lang makapaginhawa siya. Ayon dito, hindi man lang tumutubo ang trigo sa hilagang rehiyon kung nasaan sila, pero bumibiyahe pa ang yaya sa malayong syudad linggo-linggo para lang makakuha ng mataas na kalidad na trigo para makakain siya ng malambot na tinapay. Nang maalala ito, pilit na pinatatag ni Isaac ang sarili, at nagpasya siyang papagawin niya ng napakaraming tinapay ang yaya kapag nakauwi na siya. Kinuha ni Isaac ang kanyang pala at ibinaba ang kanyang backpack bilang paghahandang harapin ng buong tapang ang Queen Spider, dahil kahit reyna pa yon, insekto pa rin yon. Binitawan ni Isaac ang backpack niya at mabilis na sumugod patungo sa reyna dala-dala ang kanyang pala. Ginamit ni Isaac ang kabagalan ng reyna laban dito, at hinampas niya ang ulo nito gamit ang pala na nag-iwan ng butas sa ulo nito. Ngunit, hindi ito sapat para mapatay ang reyna at kinalagkad siya sa ilalim ng halimaw na reyna. Gayunpaman, ayaw bitawan ni Isaac ang binti ng halimaw. Matapos ang maikling pag-isip kung ano ang gagawin para mapabagsak ang halimaw, napagtanto niyang kailangan niyang gumamit ng ibang paraan. Gumawa siya ng bolang apoy na kanyang siniksik ng siniksik hanggang sa maging asul ang apoy. Nang maging sapat na ang lakas nito para sa kanyang nais, pinakawalan niya ang siniksik na asul na apoy papunta sa tiyan ng gagamba. Tulad ng kanyang gusto, sinimulang lutuin ng apoy ang laman loob ng reyna ng mga gagamba. Habang nanginginig ang gagamba dahil sa pagkawala ng buhay nito, sinubukan ni Isaac na hugutin ang kanyang kamay, ngunit nahirapan siya dahil hindi mapakali ang gagamba. Matapos ang matinding pagsisikap, nagawa rin niyang mahugot ang kanyang braso. Bumagsak si Isaac sa lupa at tumama ang kanyang ulo. Gayunpaman, sapat na ang asul na apoy para pabagsakin ang gagamba at tunawin pa ang isang bloke ng yelo. Kinalaunan, nakarinig si Isaac ng mga pamilyar na boses sa kanyang paligid, at ito ay ang mga boses ni Hans at ng yaya. Narinig niya silang nag-uusap kung paano siya pumunta sa abandonadong minahan na naging dahilan para masaktan niya ang sarili. Dito naisip ni Isaac na talagang natalo niya ang reyna ng mga winter spider, at pagkatapos nito, nawalan siya ng malay nang tumama ang kanyang ulo sa lupa. Subalit, nagising siya pagkatapos nito at halos hindi na nakalabas mula sa abandonadong minahan pabalik sa nayon. Matapos ito, nakasalubong niya si Hans, na umaaligid sa pasukan ng nayon, at nakatulog na lamang siya sa mga bisig nito.
Ngayong gising na siya, narinig ni Isaac ang yaya na sinasabi kay Hans na matapos niyang gawin ang iniutos ni Isaac, tuluyang gumaling si Hinder. Pinuri ng labis ni Hans si Isaac sa pagsasabing ganoon talaga siya dahil baka namanhid na siya pagkatapos ng mana explosion, pero hindi pa rin nawala ang kanyang mabuting puso. Halos pumutok sa pamumula si Isaac nang marinig ito, kaya napilitan siyang umupo para malaman nilang gising na siya. Nagulat ang dalawa nang makita ito at tinanong niya sila kung gaano katagal siyang natulog. Sinabi ni Han sa kanya na nakatulog siya ng halos kalahating araw at tinanong siya ng babae kung ayos lang siya. Sumagot siya na ayos lang siya at medyo nakakaya naman ang sakit. Nataranta ang babae nang marinig ito at tinanong si Isaac kung anong ibig niyang sabihin na nakakaya. Iginigiit niyang malaman kung bakit mag-isa siyang pumunta sa ganoong kapanganib na lugar at mahinahon namang sumagot si Isaac na nahulog siya habang nagtatangkang kumuha ng mga halamang gamot sa paligid. Alam ni Isaac na hindi niya pwedeng sabihin sa kanila na pumatay siya ng halimaw dahil hindi sila maniniwala na ginawa iyon ng isang 12 taong gulang na tulad niya, kaya mas mabuting gumawa na lang siya ng palusot. Tinanong ni Isaac ang yaya kung kumusta na si Hinder, at sumagot itong mas bumuti na ang kanyang kalagayan matapos ipainom ang iniresetang halamang gamot. Sa katunayan, maayos na ang kalagayan ng iba pang bata sa nayon. Natuwa si Isaac na marinig ito, at napagtanto niyang mas mabuting ilihim ang pagkalason sa mana dahil kung malaman ito ng mga nakatataas, magdadala sila ng mga iskolar. Tiyak na magiging problema kung matuklasan ang mga bangkay ng winter spider sa abandonadong minahan. Tinanong ng yaya si Isaac kung paano niya nalaman ang tungkol sa mga halamang gamot at nagsinungaling siyang nabasa niya ito sa isang libro. Iminungkahi ni Isaac na kalimutan na lang nila ang usapin at sinabi niya kay Hans na oras na para umalis sila. Ipinaalam ni Hans sa kanya na hindi pa tamang umalis sila dahil umuulan ng nyebe sa labas. Gayunpaman, ipinaalala ni Isaac kay Hans na malalagot siya nang matindi kapag nalaman nilang umalis siya ng asyenda nang hindi niya nababantayan. Mabilis na sumang-ayon si Hans dito, at bago sila umalis, binigyan ng yaya si Isaac ng isang basket ng mga mansanas para dalhin niya. Lumalabas na inipon ng mga taga-nayon ang mga mansanas bilang pagpapakita ng pasasalamat. Sinabihan ni Isaac ang yaya na magbakasyon ng isa pang linggo dahil mas makabubuti na bumalik siya sa trabaho kapag tuluyan nang gumaling si Hinder. Nagulat ang yaya nang marinig ito at tinanong niya si Isaac kung hindi magrereklamo ang punong mayordomo tungkol dito. Ginulat siya ni Isaac nang sabihin nitong hindi naman siya tatambay lang sa buong linggong iyon. Sinabi sa kanya ni Isaac na gumawa siya ng jam mula sa mga mansanas para makain niya ito kasama ng wheat bread kapag bumalik siya sa trabaho. Nakangiting sumang-ayon ang yaya rito at sinabi kay Isaac na gagawa rin siya ng apple pie. Makalipas ang isang linggo, nakita si Isaac na nagja-jogging sa paligid ng asyenda. Sa panahong ito, nagbago ang kanyang mana vessel at naging 4 mula sa 3 ang kanyang circuits. Mas naging matatag din ang mana vessel at naging 4 na rin ang bilang ng mga magic spell na kaya niyang gamitin ng sabay-sabay. Napagtanto niya na ang pakikipaglaban sa mga winter spider at pagpupursige hanggang sa kanyang limitasyon ay malamang nakatulong dito. Bukod pa rito, alam niyang nakatulong din ang pagtakbo niya sa paligid ng asyenda. Sa pangkalahatan, nangangailangan ang paggamit ng mahika ng pag-unawa at pagkakalkula, pati na rin ng intuisyon. Isa itong gawaing umuubos ng napakalaking enerhiyang pangkaisipan. Kapag bumagsak ang katawan, bumabagsak din ang isip, at napakalinaw na ang mental na kapangyarihan ay nangangailangan ng pisikal na tibay. Alam niyang inabot niya ang kanyang limitasyon sa abandonadong minahan dahil gamit niya ang isang batang katawang hindi pa sanay. Naalala ni Isaac na sa dati niyang buhay, tinutulungan siyang sanay ni Lucas ang kanyang pisikal na tibay. Nasa gitna si Isaac ng kanyang pagsasanay nang tawagin siya ng punong mayordomong si Schiller na nagsabing oras na para sa kanyang regular na check-up. Lumapit ang doktor para batiin si Isaac habang tinatanong kung ano ang nararamdaman niya. Tila, ang lalaking ito ang personal na doktor na itinalaga sa kanya ng kanyang ama at sinasabi nilang siya ang pinakamatagumpay na doktor sa malapit na teritoryo. Subalit, kahit ang sinasabing ekspertong doktor ay hindi maintindihan ang kanyang kakaibang kondisyon. Matapos ang check-up, sinabi ng doktor sa kanya na maayos naman siya. Nagpasya siyang palitan ang gamot ni Isaac, ngunit alam ni Isaac na magrereseta lang ito ng walang kwentang gamot. Dukot ng doktor sa kanyang briefcase, naglabas siya ng 6 na bote ng isang potion na tinatawag na panisya. Ito ay isang potion na nagpapatatag sa daloy ng mana. Nang makita ito ni Isaac, napagtanto niya na dumadaan sa matinding paraan ang kanyang ama, masigurado lang na nakakakuha siya ng magandang gamot.
Sa pangkalahatan, ang panasiya ay karaniwang nangangahulugang lunas sa lahat ng sakit, at ginagamit ito bilang stimulant para sa ilan at pampalakas sa mga sundalo. Kahit kilala ang potion sa pagpapatatag ng daloy ng mana, isa pala itong maling pagkaunawa na nangyari habang isinasalin ang sinaunang wika. Ang tunay na epekto nito ay ang pagpapabilis sa daloy ng mana, na nangangahulugang lason ito sa kanya dahil mawawalan ng kontrol ang kanyang mana. Gayunpaman, sa kasalukuyan niyang sitwasyon, ito ang tamang katalista dahil kung magagamit ng tama, makakatulong itong madagdagan ang kanyang mga mana circuit. Pagkatapos umalis ng doktor, napansin ni Isaac na nakatitig sa kanya si Schiller, kaya tinanong niya kung may gusto ba itong sabihin. Ipinahayag ni Schiller ang kanyang pagkagulat na mukhang napakakalmado ni Isaac dahil palagi itong nagwawala tuwing tinitingnan ng iba. Dahil dito, tumanggi ang mga doktor sa mismong teritoryo na maging personal niyang doktor at tinanong ni Isaac si Schiller kung mas mabuti ba sana kung nagwala siya gaya ng dati niyang ginagawa. Natahimik sandali si Schiller bago tuluyang nagsalita at sinabihan si Isaac na nalaman niya mula kay Hans na pinagaling niya ang mga bata sa Black Goose mula sa pulmonya. Nang marinig ito ni Isaac, napagtanto niyang ininteroga ni Schiller si Hans. Sinabi ni Schiller kay Isaac na magiging malaking issue ito kapag nalaman ito ng komite ng tagapayo. Malamig na sinabi ni Schiller kay Isaac na palalampasin niya ito ngayon, ngunit hinikayat niyang pigilan ni Isaac ang kanyang sarili. Ngunit kung hindi niya kaya, sinabi niya na dapat ay ipaalam muna ito ni Isaac sa kanya. Kahit sa nakaraan niyang buhay, hindi nagawang mapalapit ni Isaac kay Schiller dahil palagi itong tuyot at hindi nagpapatinag na punong mayordomo. Siya ang inaakalang malamig na tao na laging dumidistansya sa iba. Gayunpaman, ayon sa narinig niya kay Jonas bago siya mamatay, pinaglingkuran ni Schiller ang pamilya hanggang sa huli bago ito binawian ng buhay. Sa kaibuturan, labis na nagmamalasakit si Schiller at nagpapanggap lang maging matigas. Ngumiti si Isaac at sinabi kay Schiller na naintindihan niya ang ibig nitong sabihin. Tinanong ni Schiller si Isaac kung may partikular ba siyang dahilan kung bakit siya patuloy na tumatakbo nitong mga nagdaang araw. Sumagot si Isaac na sa buong kasaysayan, sinasanay na ng mga salamangkerong umaabot sa ika-5 klase pataas ang kanilang mga katawan. At dahil ang katawan ang nagsisilbing daluyan ng mana, dapat itong manatiling malakas. Kinagabihan, isinulat ni Schiller ang kanyang ulat kung paano pinagaling ni Isaac mula sa pulmonya ang mga bata sa nayon ng Black Goose. Naniniwala si Schiller na dahil sa likas na kondisyon nito, magiging mahirap para kay Isaac ang gumamit ng mahika sa hinaharap. Naniniwala si Schiller na maaaring angkop sa kanya ang landas ng pagiging scholar o alchemist. Naniniwala siyang sa pamamagitan nito, mababawasan din ng pag-aalala ang ama ni Isaac. Saktong pagpasok ng isang katulong, si Rosa, sa opisina ni Schiller na nagsasabing may mga nawawalang katulong. 2 babae, sina Clara at Annette, ang nawala, at sinabi ni Rosa na kung hindi man kay Clara ay kaya niyang patunayan na isang mabuting tao si Annette. Sa katunayan, 3 taon nang hindi kumukuha ng day off si Annette, kaya tiyak na may masamang nangyari sa kanya. Kalaunan, nakitang nakikipag-usap si Rosa sa isa pang katulong at sa isang utusang nagngangalang Bill. Nagsalita ng masama si Bill tungkol sa teritoryo, at sinabing hindi ito magandang tirhan dahil malupit ang lagay ng panahon sa bahaging ito ng mundo, at palaging nagpapakita ang mga bandido at halimaw. Tinanong ng isa pang katulong si Bill kung pahiwatig ba nitong tatakas siya, at kaswal itong sumagot na may posibilidad. Sinabi naman ng babae na hindi niya katulad si Annette na basta na lang mawawala dahil nagtatrabaho siya ng maigi para mabayaran ang gamot ng may sakit niyang ama. Kabalbalang sinabi ni Bill na siguro ay nagsawa na ang babae sa pag-aalaga sa tatay niya, o kaya naman ay tumakas siya kasama ng isang batugang lalaki. Sinigawan ni Rosa si Bill na bantayan ang kanyang bibig, ngunit ipinagtanggol ni Bill ang kanyang sarili, at sinabing nagbibigay lang siya ng kanyang sariling teorya. Sinabi ng dalawa sa kanya na hindi sila interesado sa kahit anong teorya niya. Nagpatuloy si Bill sa pagsasabing anuman ang nangyayari ay maaaring kagagawa ng dark magic. Tinanong nila kung anong ibig niyang sabihin dito, at pinaalalahanan niya sila na nagtatrabaho sila para sa isang pamilya ng mga salamangkero. Bukod dito, hindi maganda ang kalagayan ni Isaac, at naniniwala siyang ginagawa ng kanyang ama ang kahit anong mahika na makukuha nito para mapagaling ang kanyang anak. Dito napagtanto ni Rosa at ng kanyang kasamahan na ang nais ipahiwatig ni Bill ay inialay ng buhay ang mga nawawalang babae. Pinagalitan siya ni Rosa at sinabihang itigil ang pagpapakalat ng mga walang kwentang usap-usapan, at pinaalalahanan si Bill na kinukop siya ng amo ng bahay kahit pa isa siyang kriminal. Nagtatalo ang dalawa nang lumitaw si Isaac sa likuran nila, at sinabi kay Bill na napaka-interesante ng kanyang kwento.
Ninisyan siya ni Isaac at hinimok siyang ikwento pa ang tungkol dito, at nataranta ng matindi si Bill nang mapagtanto niyang kung ano-ano ang mga pinagsasasabi niya sa harap ni Isaac. Dinala ni Isaac si Bill sa kanyang opisina para marinig pa ang iba mula sa kanya. Ibinunyag ni Bill na ang unang katulong na nawala 2 buwan na ang nakalilipas ay si Hilda, at ilang linggo pagkatapos nito ay nawala rin si Clara. At nitong nakaraang weekend nang nawala si Annette matapos umattend ng misa. Malamig siyang tinitigan ni Isaac at tinanong kung may ideya ba siya kung bakit nangyari ito. Sa loob-loob niya, kinakabahan si Bill nang makita kung gaano kalamig ang titig ni Isaac, kaya sumagot siyang wala siyang ideya sa nangyari. Tiniyak naman sa kanya ni Isaac na maaari siyang maging tapat at hindi siya parurusahan dahil doon. Napilitang magtanong si Bill kung sigurado ba si Isaac sa sinasabi niya at sumagot naman si Isaac ng nanatiling tahimik si Bill ng ilang sandali, kaya tinanong siya ni Isaac kung iniisip ba nitong dahil sa kanya kaya nawala ang mga babae. Nautal si Bill bago sinabing medyo halata namang may kinalaman iyon sa kanya. Binanggit niyang si Hans ang pinakamalapit kay Isaac at palagi itong may pasa o sugat. Dagdag pa niya, palagi itong dumaraing ng kung ano-anong sakit ng katawan. Nagpatuloy sa kadadaldal si Bill, sinasabing nakakasiguro siyang si Hans ang makakaranas ng pinakamasakit na kamatayan sa lahat. Agad na napatigil sa pagsasalita si Bill nang mapagtanto niyang nag-iba na ang timpla ni Isaac, kaya nataranta siya at nagmakaawang buhayin ito. Dinaing niya kung paanong hindi pa siya nakakapag-asawa o nagkakaanak man lang, kaya kalmadong tinanong siya ni Isaac kung gusto pa ba nitong mabuhay. Ipinaalam ni Isaac na kung gusto pa niyang mabuhay, kailangan nitong magtrabaho para sa kanya. Kalaunan, makikita si Isaac sa kanyang kwarto na iniisip sina Rosa at Annette. Sa nakaraan niyang buhay, nang mamatay si Hans at ang kanyang yaya, sila lang ang mga katulong na nagpresintang magsilbi sa kanya. Kahit noong sinubukan niya silang ipagtabuyan, tumanggi ang dalawang umalis. Sinabihan pa niya ang mga itong huwag na siyang dalhan ng mga potion dahil wala namang silbi ang mga iyon. Ngunit hinikayat ng dalawa si Isaac na huwag mawala ng pag-asa dahil siguradong ayos din ang lahat. Hindi ito masyadong ikinatuwa ni Isaac, kaya sinabi niya sa kanila kung gaano kasakit pumatay ng mahal sa buhay gamit ang sarili niyang mga kamay. Sinigawan sila ni Isaac at tinanong kung alam ba nila ang pakiramdam niyon, kaya humakbang si Annette at sinabing alam niya dahil siya mismo ang naging dahilan ng pagkamatay ng sarili niyang kaibigan. Nagulat si Isaac nang marinig ito, kaya humingi siya ng karagdagang detalye. Inamin ni Annette na nangyari ito noon at sinabing sanay na iligtas niya si Clara kung tinulungan niya ito. Lumapit si Annette kay Isaac at sinabing naintindihan niya ang natatanging sitwasyon nito. Gayunpaman, ipinaalam niyang kahit sino ay maaaring makagawa ng mga bagay na hindi naman nila sinasadya. Kalamado niyang sinabi kay Isaac na maaaring mangyari iyon sa kahit kanino kahit minsan man lang sa buhay nila. Nakakagulat na nagawang magbigay ng ginhawa ang mga sinabi ni Annette sa kanya noon. Ngayon sa kasalukuyan, pinagsisihan ni Isaac na hindi siya nagtanong ng karagdagang detalye. Ilang sandali pa, dumating si Bill sa kwarto, at lumalabas na inutusan siya ni Isaac para alamin kung saan napunta ang mga katulong. Mayabang na sinabi ni Bill na nalaman na niya dahil hindi naman iyon naging matagal. Iginiit ni Bill na nagtanong-tanong siya sa mga pulubi malapit sa daanan, at saktong-sakto ang paglalarawan nila. Tinanong siya ni Isaac kung ano ang nalaman niya, at sumagot si Bill na ang naging konklusyon ay dinukot sila ng mga slave trader. Sabi niya, niloloko ng mga slave trader ang mga tao sa pagsasabing dadalhin sila sa masaganang timog, pero ibebenta lang pala sila. Nagpakita ng pagkalito si Isaac, sinasabing maaari naman silang pumunta mag-isa sa timog ng walang ahente kung gugustuhin nila. Sinabi naman ni Bill kay Isaac na mali ang iniisip nito dahil mapanganib at taksil ang daan patungong timog, kaya kailangan nila ng magpoprotekta sa kanila sa buong bayahe. Matapos marinig ito, sumang-ayon si Isaac at sinabing may saysay ang teorya nito. Pero sa loob-loob niya, may sariling pakay si Bill. Inaakala niyang bata pa rin si Isaac at wala pa itong alam kung paano tumatakbo ang mundo. Sinabi ni Bill kay Isaac na gumastos siya ng malaki mapasalita lang ang mga pulubi, kaya naubos niya ang 20 pilak na baryang ibinigay sa kanya bilang pondo. Nagulat si Isaac na marinig ito dahil ang halagang iyon ay katumbas na ng kalahating taong sweldo. Iginiit ni Bill na maingat ang lahat, kaya sinabi ni Isaac na wala siyang pakialam sa pera dahil ang tanging gusto lang niya ay mahanap ang mga katulong sa lalong madaling panahon. Napangiti ng malapad si Bill nang marinig ito, at agad siyang nagtanong kung may iba pa bang gustong ipagawa si Isaac. Sumagot naman ang si Isaac, tinitiyak sa kanyang babayaran siya ng malaki para rito.
Tuwang-tuwa si Bill nang marinig ito dahil para sa kanya, nakahanap siya ng mauuto. Kumbinsido siyang kung maiisahan niya si Isaac, mas kikita siya ng malaki. Tinitignan niya si Isaac bilang isang bagong naitlog na ginto, ngunit ang tanging problema lang ay para itong isang bombang nakatakdang sumabog. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala dahil walang pabuya kung hindi susugal. Nakangiting sinabi niya kay Isaac na kaya niya itong dalhin sa ahente, ngunit ang lahat ay mabilis na nangyari. At pagdilat ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang kulungan na naka-underwear na lang. Napasigaw siya sa gulat, nagtatanong kung paano siya napunta sa selda, ngunit lingid sa kaalaman niya, nakatayo si Isaac sa likuran niya hawak ang isang runestone, at malamig itong nakangiti sa sinapit ng lalaki. Nang mapagtantong nasa kulungan siya, napaisip si Bill kung paano ito nangyari. Malinaw niyang naaalala na maayos ang lahat, simula noong naitakas niya si Isaac palabas ng mansyon para kitain ang ahenteng kumuha sa mga katulong. Tila naging maayos ang takbo ng lahat hanggang sa mapansin ng ahente ang hiya sa dibdib ni Isaac, kaya agad nitong nalamang isa siyang anak ng maharlika. Kahit na asintado si Isaac, hindi maintindihan ni Bill kung bakit nakulong din siya kasama nito. Ang mas malala pa, wala man lang silang kinuha kay Isaac, pero kabaligtaran iyon kay Bill dahil lahat ng suot niya maliban sa kanyang underwear ay kinuha. Natatarantang humarap si Bill kay Isaac at tinanong ito kung may plano ba siya ngayong nakulong na sila sa selda. Sinisigawan ni Bill si Isaac na abala namang pinaglalaruan ang runestone sa kanyang kamay. Nagulat si Isaac na sa wakas ay nagpakita na rin si Bill ng tunay nitong kulay dahil hindi na siya nito tinatawag na young master. Nakipagtalo sa kanya si Bill at tinanong kung magiging magalang pa ba ito kung nasa posisyon niya ito dahil sa ngayon mukhang mamamatay na sila. Kalmado lang siyang sinabihan ni Isaac na aalis na siya upang hanapin sina Annette at ang iba pang mga katulong. Inasar siya ni Bill at tinanong kung paano niya yon gagawin gayong nasa loob sila ng selda. Binaliwala ni Isaac ang kanyang pag-aalala at inunat lang nito ang kanyang kamay upang sirain ang kulungan gamit ang kanyang mahika at labis na nagulat dito si Bill. Agad na nag-iba ang kanyang pananaw, at nagsimula siyang tawagin ulit na master si Isaac, sabay pakiusap na huwag siyang iwan sa dungjon. Ibinalik ni Isaac ang inasal nito, at tinanong kung kilala ba siya nito, ngunit nagmakaawa si Bill na huwag na siyang maging mapaghiganti. Samantala, narinig na ng ilang mga bandido ang malakas na ingay mula sa pagkasira ng pinto, at papunta na sila upang suriin kung ano ang nangyayari. Nang mapagtantong iwan na siya ni Isaac, lumuhod na parang aso si Bill habang nagmamakaawang huwag siyang iwan ni Isaac. Sa katunayan, sinabi pa niyang gagawin niya ang lahat ng gusto ni Isaac. At pagkarinig nito ni Isaac, naaalala niyang minsan na ring naging ganito ang posisyon ni Bill noong nakaraan. Noon, nahuli si Bill na sinusubukang ibenta ang mga sikreto ng pamilya sa grupo ng mga bandido. Nagmakaawa si Bill na buhayin siya, pero hindi pinakinggan ang mga pakiusap niya dahil isa naman talaga siyang bandido na kinukop at binigyan ng pangalawang pagkakataon, ngunit humanap pa ng paraan para sirain iyon. Lumuluha at buong lakas na nagmakaawa si Bill na nangangakong hindi na niya muling tatraydurin ang pamilya, ngunit nawalan ng saysay ang mga iyon nang saksakin siya sa malamig na nyebe at umagos ang mainit niyang dugo sa lupa. Pinagsisihan ni Isaac na pinatay ang lalaki dahil sanay mas naging kapaki-pakinabang pa siya kung hindi lang sana ito ganon kasakim. Ngayong nasa parehong posisyon na siya, napagtanto ni Isaac na pamilyar si Bill sa mga iligal na transaksyon dahil dati itong bandido, kaya natunton nito ang mga katulong gamit ang kaalaman niya. Mula sa naalala niya, ang mismong kriminal na organisasyong pinagbebentahan ni Bill ng mga lihim na libro sa nakaraan niyang buhay ay ang mismong grupong kumuha rin sa mga katulong. Ang grupo ng mga kriminal na ito ay nagpapalawak ng kanilang impluensya gamit ang human trafficking, at unti-unti nilang nilamon ang teritoryo ni Goethe na parang kanser at nagpahirap sa mga tao. Dahil dito, napagtanto ni Isaac na kailangan niyang lipulin ang anumang maaaring maging banta sa kanyang pamilya. Inilabas ni Isaac ang scroll ng isang kontrata, habang sinasabihan si Bill na may kailangan itong gawin dahil handa na rin naman itong gawin ang lahat. Samantala, sa kwarto ng boss ng mga bandido, kumakain ang boss nilang si Nears habang nakatayo lang ang kanyang mga tauhan para manood. Hinainan din niya ang patay nitong ama na kalansay na lang, at nagkaroon pa siya ng kakaibang pakikipag-usap dito. Lumalabas na naniniwala si Nears na kapag nahawakan niya ang black magic, maaari niyang buhayin ang kanyang ama. Diring-diri lang na nakatayo ang kanyang mga tauhan, pero hindi nila masabi ang anumang nangyayari sa kanilang harapan. Kinamaya-mayay, lumingon siya sa kanyang mga alipores, at tinanong kung nasaan na ang kanyang pampaligo, at tinutukoy niya ang taong isasakripisyo upang paliguan niya ng dugo nito.
Sinubukan siyang sabihan ng isa sa kanyang mga tauhan na ang mga bihag na natitira ay mga kalakal na plano nilang ibenta sa mga mangangalakal. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, hinawakan ni Nurse ang kanyang ulo at dinurog ito, dahilan upang dumanak ang kanyang dugo. Ang nakakikilabot na tagpong ito ay lubos na ikinatakot ng dalawa pa, at hindi sila makapaniwalang pinanood si Nurse. Mayabang na sinabi ni Nurse na sapat na ang kanyang dugo para pampaligo. Matapos nito, umalis siya sa kwarto, at napaluhod na lang sa takot ang dalawang natitirang tauhan. Nagkasundo ang dalawang ito na sa susunod na magtanong si Nurse para sa pampaligo, ibibigay na lang nila ang mga kalakal ng walang pag-aalinlangan dahil ang pagnanais na unahin ang organisasyon ay magdadala lang sa kanila sa kamatayan. Nagsimula ng ayusin ng dalawa ang bangkay ng kanilang kasamahan. Bigla na lang silang nakarinig ng kakaibang ingay mula sa lobby, kaya napalunok sila sa takot. Nagmamadali silang lumabas upang alamin ang nangyayari, ngunit laking gulat nila nang makita ang umiikot na ulo ni Nurse sa sahig. Nataranta sila at napabagsak sa sahig dahil sa takot. At bago pa nila mamalayan, lumitaw sa malayo si Bill na duguan at naglalakad palapit sa kanila. May hawak na malaking kutsilyo si Bill. At kahit mukha siyang nakakatakot, kinakabahan pa rin siya sa loob-loob niya dahil hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Nag-aalala siyang isinusuong niya ang kanyang sarili sa kapahamakan dahil lang sa ginawa sa kanya ni Isaac. Maliwanag na mayroong 3 kondisyon ang kontratang pinapirmahan ni Isaac sa kanya. Ang una, ang pipirma, na walang iba kundi si Bill, ay dapat na sumunod kay Isaac nang walang anumang hinihinging kondisyon. Pangalawa, hindi maaaring ilabas ni Bill ang anumang impormasyon tungkol kay Isaac. Ang ikatlong kondisyon ay kung lalabagin ni Bill ang alinman sa mga naunang nabanggit, kamatayan ang magiging parusa niya. Nataranta si Bill nang makita ito, ngunit binaliwala ni Isaac ang kanyang pag-aalala, at sinabihang kailangan niya lang pirmahan ang kontrata gamit ang kanyang dugo dahil ito lamang ang nag-iisang paraan upang gumana ang kanyang mahika. Sumigaw si Bill kay Isaac, sinasabing hinding-hindi niya pipirmahan ang ganoong kontrata, ngunit bigla na lang silang nakarinig na paparating na ang ilang bandido papalapit sa kanila. Ginamit ni Isaac ang pagkakataon para paalalahanan siya na wala na silang gaanong oras. Nang mapagtanto na tama si Isaac at papatayin lang siya ng mga bandido kung hindi siya susunod, kinuha ni Bill ang kutsilyo sa kamay ni Isaac. Hiniwa niya ang kanyang daliri at idiniin ito sa scroll ng kontrata, na agad namang naglabas ng nakasisilaw na liwanag. Pagkatapos pirmahan ang kontrata, pumasok ang mga bandido at galit na nagtanong kung paano sila nakalabas. Nagpanik si Bill pero kalmadong inatak ni Isaac ang 3 gamit ang mga ice ball para patumbahin sila. Naiwang gulat na gulat si Bill at tinanong niya si Isaac kung patay na ang 3 pero sinabi ni Isaac na nahimatay lang sila. Tinanong ni Bill si Isaac kung paano niya nagawa iyon at may kumpiyansang ipinakita ni Isaac ang bolang yelo sa kanyang mga kamay, sabay sabing gumamit lang siya ng mahika. Pagkatapos nito, kumuha si Bill ng tela mula sa mga bandido at inarmasan ang sarili ng kutsilyo. Habang naglalakad sila sa imburnal, kinakabahang sinabi ni Bill na unang beses niyang makakita ng mahika ng yelo, kaya wala siyang magawa kundi aminin kamangha-mangha si Isaac. Sinabi ni Isaac sa kanya na normal lang na bihira ang mahika ng yelo, at ito'y dahil hindi talaga ito praktikal. Maya-maya pa, may napansin silang isa pang bandido sa sulok, at nagpasya si Isaac na gamitin ito para turuan siya ng leksyon. Tinanong ni Isaac si Bill kung ano ang kailangan niya para gumawa ng yelo, at kinakabahang sumagot si Bill na karaniwan itong tubig. Tiniyak sa kanya ni Isaac na tama yon, sabay sabing kahit na halumigmig pa ito sa hangin o sanaw sa lupa, ang unang kailangan niya ay hubugin ang tubig sa nais niyang porma. Pagkatapos nito, iko-compress niya ito, iko-condense, i-expand, at saka i-evaporate. Sa madaling salita, kailangan itong dumaan sa 4 na yugtong ito, at madali lang itong pamahalaan ng isa-isa, ngunit ang sabay-sabay itong gawin ang mahirap na bahagi. Habang binubuo ni Isaac ang bolang yelo, pinamadali siya ni Bill para hindi sila mahuli. Gayunpaman, huli na ang babala dahil napansin na sila ng bandido at nagsimulang maglakad palapit sa kanila. Kusa na siyang nagsilbing test subject ng pakawalan ni Isaac ang balang yelo, at tinamaan nito ng napakalakas sa ulo ang bandido na agad niyang ikinawalan ng malay. Pagkatapos ay sinabi ni Isaac kay Bill na dahil sa pagiging komplikado ng mahika ng yelo, hindi ito masyadong kapaki-pakinabang sa labanan. Sa totoo lang, hindi susubukan ni Isaac na gamitin ito kung wala siyang Frost Mana Stone na nakuha niya mula sa bangkay ng Winter Spider Queen. Kahit na hindi sikat ang mahika ng yelo, may akademikong halaga ang mga Mana Stone sa sarili nitong karapatan, kaya mataas ang halaga nito. Masaya si Isaac dahil nakakuha siya ng isang napakagandang bagay.
Pagkatapos ay tinanong siya ni Bill kung bakit patuloy pa rin siyang gumagamit ng mahika ng yelo kahit alam niyang hindi ito maginhawa, at sumagot si Isaac na dahil hindi ito kilala, kaunti lang ang may alam tungkol dito. Binanggit ni Isaac na napakahirap nitong tukuyin mula sa blunt force trauma, at dahil nagiging tubig ito kapag natunaw, wala itong iniiwan na ebidensya, kaya perpekto ito para sa palihim na pag-atake. Tinanong ni Bill kung bakit hindi niya pinapatay ang mga bandido, at ipinaliwanag ni Isaac na wala rin itong silbi dahil kahit patayin niya ang mga ito, papalitan lang sila ng panibagong grupo ng mga basurahan at idyota. Habang patuloy nilang pinapabagsak ang mga bandido, ipinahayag ni Bill ang kanyang pag-aalala, at sinabing kapag hinayaan silang buhay ay baka magpatuloy lang sila sa paggawa ng masama. Pero sinabi ni Isaac na yon mismo ang dahilan kung bakit niya sila binubuhay. Ibinunyag ni Isaac na iisang tao lang ang target niya, at maya-maya pa'y nasalubong nila si Nears. Nagpanik si Bill nang makita ang nakakatakot na lalaki, at mabilis niyang sinabihan si Isaac kung sino si Nears, at ibinunyag na isa siyang baliw na pinaghihiwa-hiwalay ang mga tao gamit ang kanyang mga kamay. Hindi man lang nanginig si Isaac dito, at sinabi kay Bill na sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang hanapin pa ang lalaki. Lumikha si Isaac ng isang malaking sibat na yelo at inihagis ito ng direkta kay Nears. Ngunit bago pa man ito tumama kay Nears, nakaiwas siya at inihampas ang sibat na yelo sa pader gamit ang kanyang mga kamay. Napasigaw sa takot si Bill nang makita niya ito, ngunit nanatiling kalmado si Isaac. Pinuri ni Isaac ang lakas ni Nears, sabay tanong kung nagmula siya sa isang tribu sa Hilaga. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Bill na seryosong pinupuri ni Isaac ang taong malapit nang pumatay sa kanila. Ipinahayag din ni Nears ang kaligayahan na nakahanap na siya ng sapat na pampaligo dahil isang mahikero si Isaac. Binanggit niya na magiging magandang materyales si Isaac para sa kanyang itim na mahika, ngunit nagsimulang magmakaawa si Bill na paligtasin sila. Naglakad si Nears palapit sa kanila at nanigas sa takot si Bill habang nagmamakaawang paligtasin siya. Ngunit bigla niyang napansin na hindi na gumagalaw si Nears. Gulat na iminulat ni Bill ang kanyang mga mata, at nakita ang sibat na yelo na tumagos sa dibdib ni Nears mula sa likuran. Naiwang gulat na gulat si Bill nang mapagtanto niyang ginamit lang ni Isaac ang parehong yelong inihagis kanina para patayin si Nears mula sa likuran. Bumagsak si Nears sa lupa, at sinabi ni Isaac kay Bill na mula sa sandaling iyon, siya na ang leader ng organisasyon. Habang hawak ang kutsilyo, tinanong ni Isaac kung alam niya kung ano ang dapat niyang gawin, at mabilis na lumapit si Bill para pugutan si Nears ng ulo. Naalala ni Isaac ang payo ni Annette sa kanya na sinuman ay maaaring humantong sa paggawa ng mga bagay na hindi nila kailanman ginusto kahit na minsan lang sa kanilang buhay. Binanggit niya na isa itong insidente na magmumulto kay Isaac habang buhay, kaya maiiwan siya sa dalawang pagpipilian. Una ay maaaring mamatay si Isaac sa bigat ng konsensya, o patuloy siyang lumaban para mabuhay para sa kanila. Lumalabas na dala-dala ni Annette ang bigat ng konsensya sa pagkawala ng kaibigan niyang si Clara noon, kaya niya ibinigay kay Isaac ang payong iyon. Ngunit sa buhay na ito, handa si Isaac na tiyaking hindi kailanman mawawalan si Annette ng kaibigan. Nang matapos na kay Nears at maitalaga bilang leader si Bill, nailigtas na rin ang mga katulong mula sa imburnal at isinakay sa isang karwahe patungong mansyon. Nang tuluyang makapag-ayos si Annette, dumiretso siya sa opisina ni Isaac para sabihing nagpaplano sina Clara at Hilda na pumunta sa timog dahil nakarinig sila ng mga pangakong gumaganda na ang buhay roon. Hindi na nagulat si Isaac nang marinig ito dahil gaya ito ng hinala ni Bill. Pagkatapos ay tinanong niya si Annette kung nakidnap ba siya habang hinahanap ang dalawang ito. Sinabi ni Annette kay Isaac na noong makita niya sina Hilda at Clara sa imburnal, nawala na sila sa katinuan. Inamin ni Annette na kung nanatili pa siya ng ilang araw doon, mababaliw na rin siya. Hindi na nagulat si Isaac dahil ang imburnal ay isang lugar kung saan ibinebenta o kinakain ang mga tao. Kahit si Isaac na marami nang nakita ay natrauma nang makita ito, kaya malinaw na alam niya kung gaano ito kalala para sa mga batang babae. Pagkatapos ay umamin si Annette at sinabing may pagkakataon sana siyang tumakas dahil sira ang bakal na pintuan na pinagkulungan sa kanya. Natakot si Annette na kung hindi sila nailigtas, baka napatay niya si Clara gamit ang sarili niyang mga kamay sa huli. Naiintindihan ni Isaac kung gaano kasama ang mga alaalang iyon para sa kanya, at nagpasalamat siya sa paglalaan niya ng oras na sabihin ito sa kanya. Pagkatapos ay binanggit ni Annette na may isang bagay na bumabagabag sa kanya, at tinanong ni Isaac kung ano yon. Ibinunyag niya na nang pabalikin sila ng mga bandido sa mansyon, masaya sila ni Clara. Ngunit iba si Hilda. May ibinulong si Hilda tungkol sa pagkamatay niya kapag bumalik siya sa mansyon.
Sinabi ni Annette na ang mga salita nito ay hindi parang natatakot itong maparusahan. At pagkatapos itong marinig, sinabi ni Isaac kay Annette na imbestigahan niya ito. Idinagdag pa ni Annette na binanggit ni Rosa na ang dahilan kung bakit bigla silang pinakawalan ng mga bandido ay maaaring dahil kay Isaac. Namula si Annette at sinabing naniniwala siyang tama si Rosa dahil ang tanging taong magtutuon ng pansin sa mga katulong na tulad nila ay si Isaac. Nagliwanag ang mga mata ni Isaac sa pag-asa ng marinig ito at nagpasalamat siya kay Annette rito. Pagkatapos ay iminungkahi niya na ipagpatuloy nila ang pag-uusap mamaya kaya umalis na si Annette. Pagkaalis niya, napangiti si Isaac dahil nakahanap siya ng isang pambihirang talento kay Annette. Nakikita niya ang kanyang mana pool at napakaganda nito. Kaya nakumbinsi siyang baka mas magandang turuan niya ito ng mahika. Kinalaunan, may dalawang katulong na nag-uusap tungkol sa mga katulong na kapapasok lang at sa katotohanang ibinalik sila ni Isaac. Nagulat sila na nag-abala pa si Isaac ng ganito para lang sa ilang kabataang katulong at naniniwala sila na may namamagitan sa kanilang relasyon. Habang abala sila sa paggawa ng kanilang mga walang kwentang espekulasyon, dumaan sa harap nila si Bill at dumiretso siya sa bodega. Lumalabas nakikitain niya ang mga lihim na tauhan na ipinasok ni Nears sa mansyon bago pa man ito mamatay. Ngayong si Bill na ang leader, kailangan na nilang mag-ulat sa kanya. Sinabi ni Isaac kay Bill na kahit ubusin nila ang mga kriminal na grupo sa paligid, may panibagong grupong susulpot sa lalong madaling panahon. Ngunit imbes na gawin ito, mas mabuting panatilihin sila sa ilalim ng kanyang kontrol upang mapamahalaan ang mga ito. Napagtanto ni Bill na pinaplano na ito ni Isaac simula pa lang, kaya pinilit niya itong pumirma sa gayong kontrata. Natataranta si Bill dahil kung may mangyayaring masama, siya ang unang mamamatay sa puntong ito. Sinubukan ni Bill na gampanan ang papel ng boss na ipinasa sa kanya, at tinanong niya ang mga tauhan kung sila lang ang itinanim ni Nears sa mansyon. Kinumpirma nila ito, sabay sabing inutusan sila ni Nears na bantayan ang mansyon. Ngumiti ng masama si Bill, sabay sabing medyo matalino si Nears para magtanim ng mga tauhan niya sa mga maharlikang sambahayan. Bigla, sinabi nila sa kanya na palaging naghahanda ng tributo si Nears, at tinanong sila ni Bill kung anong klaseng tributo iyon. Ipinagbigay alam nila sa kanya na ito ang tributong iaalay sa mga kabalyero tuwing ganitong panahon ng taon. Ibinunyag nila na ang dahilan kung bakit nanatili sila sa kanilang kinatatayuan ngayon ay dahil pinoprotektahan sila ng mga kabalyero. Nalito si Bill nang marinig niya ito, at ilang araw pagkaraan, makikita si Isaac na nagsasanay sa kanyang kwarto. Naghagis siya ng fireball sa kanyang target, pero nakatago sa likod ng fireball ang pangunahing banta, isang kristal na yelo. Pagkatama ng fireball, susundan ito ng kristal na yelo, na siyang magbibigay ng pinakamalalang pinsala sa dulo. Lumalabas na tumaas mula 4 hanggang 5 ang mana circuits ni Isaac matapos niyang patayin si Nears. Napagtanto ni Isaac na sa ngayon, kailangan lang niyang magsanay mag-multicast ng iba't ibang uri ng mahika ng sabay-sabay dahil alam niyang sinuwerte lang siya sa pagpatay kay Nears. Napatay lang niya ito dahil minaliit siya ni Nears at ibinaba nito ang kanyang depensa. Naalala niya ang mga ikinuwento ni Jonah sa kanya tungkol sa mga kaaway na mayroon ang pamilyang Gode. Lumalabas na lahat sila ay dalubhasa sa paglaban sa mga mahikero, at alam ni Isaac na hindi na mauulit ang swerteng natamo niya kay Nears, kaya ang tanging opsyon niya ay magpalakas pa para maprotektahan niya ang Gode. Bigla namang pumasok sina Hans at ang yaya sa kwarto, at nagmamadaling sinabi kay Isaac na maghanda. Kaya tinanong sila ni Isaac kung bakit siya pinagmamadali. Nang may ngiti sa mga labi, sinabi ng yaya kay Isaac na nakabalik na ang kanyang ama, at lubhang nagulat si Isaac sa balitang ito. Noon, pinuntahan siya ng kanyang ama noong nasa isolation siya. Kahit na maraming pinagdaraanan ang kanyang ama noon, pinaupo pa rin niya ang mas matandang Isaac para gupitan ito ng maayos. Nag-alok pa ang ama niya na ipadala na siya sa langit, at nangakong hindi ito sasakit. Pero tumanggi pa rin si Isaac na mamatay kaya wala itong magawa kundi igalang ang kagustuhan niya. Nang matapos niya itong gupitan, hinalikan niya siya sa noo habang sinasabing iyon na ang huli nilang pagkikita. Habang papaalis ng kwarto ang kanyang ama, sinabi niya sa kanyang anak na hihintayin niya ito sa langit, at hinimok si Isaac na iwanan ang lahat ng kanyang pagsisisi kapag nagpasya na siyang sumama sa kabilang buhay. Ngayon sa kasalukuyang panahon, naiwang manghang-mangha si Isaac dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang ama mula noon. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na narinig niyang ginamot niya ang mga bata sa Black Goose Village at tinanong siya ni Isaac kung si Schiller ba ang nagsabi nito sa kanya. Sumagot ang kanyang ama na noong una ay akala niya mali lang ang pagkakarinig niya kay Schiller at sinabi ni Isaac na swinerte lang siya.
Nabanggit niya na nagkataon lang na nakabasa siya ng libro tungkol sa isang kakaibang kaso ng pulmonya at tumugma ang libro sa mga sintomas ng mga bata sa nayon. Sa pagkagulat niya, hindi na nag-usisa pa ang kanyang ama at tinanong si Isaac kung ano na ang pakiramdam niya ngayon. Sumagot si Isaac na hindi niya masabi ng tiyak pero kapansin-pansin na wala siyang naidulot na anumang pagsabog kailanman. Agad na inisip ng kanyang ama na maganda ang ginawa ng doktor na pinadala niya mula sa Othon at sumang-ayon si Isaac sa kanya kahit na alam niyang walang ginawa ang doktor. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, tinanong niya ang kanyang ama kung kumusta na ang border fortress na Winterban. Tinanong siya ng kanyang ama kung bakit siya interesado sa ganitong bagay at sumagot siya na isa siyang Goethe, kaya balang araw ay kailangan niyang pumunta sa Winterban. Sumagot ang kanyang ama na pareho pa rin tulad ng dati, puro niebe, mga halimaw, at kung ano-ano pa. Gayunpaman, nabanggit niya na huminto sila sa Bern City noong pabalik sila, at palagi nila itong ginagawa sa tuwing kailangan nila ng mga supply. Nagulat si Isaac nang marinig niya ito dahil pamilyar siya sa lungsod bilang lugar kung saan nagaganap ang underground na operasyon. Nabanggit ng kanyang ama na may nangyaring insidente kung saan inatake ng isang impanterya ang isang commander ng kumpanya. Nagulat si Isaac nang marinig niya ito, at buong tapang na idineklara na kailangang bitayin ang impanterya. Ngunit sinabi ng kanyang ama na ang naapektuhang commander ng kumpanya ay humiling na lang ng military tribunal. Narinig ito ni Isaac at agad na nagtaka kung bakit gagawin ito ng biktima. Eksakto naman, nakarinig sila ng katok sa pinto at pumasok ang dalawang kabalyero sa kwarto. Bumati ang dalawa kay Isaac, at nang lumingon si Isaac, napansin niya na may benda sa ulo ang lalaking kulay kayumanggi ang buhok. Tila si Fickle ang may pulang buhok habang si Randolph naman ang may kayumangging buhok. Dahil dumating ang dalawa para makita ang ama ni Isaac, sinabihan ng lalaki si Isaac na pwede na siyang umalis. Habang papalabas siya ng kwarto, narinig niya si Fickle na sinasabi sa kanyang ama na kailangan nilang gawin agad ang tribunal para mabitay ang may sala. Nagulat ang ama ni Isaac kung gaano kawalang pasensya si Fickle sa buong sitwasyon, at iginiit ni Fickle na issue ito ng disiplina. Tinanong ng ama ni Isaac si Randolph kung ano ang opinyon niya rito, at sumagot ito na sumusunod lamang siya sa mga utos ni Fickle. Nagulat si Fickle na napakakaswal ng kilos ni Randolph kahit na siya ang nawalan ng tainga. Narinig ito ni Isaac hanggang sa puntong ito bago tuluyang umalis sa paligid, ngunit mula sa mga napagtagpi-tagpi niya, napagtanto niya na si Randolph ang biktima. Maya-maya pa, patakbong dumating si Bill na parang takot na tupa, sinasabi kay Isaac na kanina pa niya ito hinahanap dahil may napaka-importanteng bagay. Mahinahong tinanong siya ni Isaac kung ano ang problema, at sumagot si Bill na nakarinig siya ng mahalagang bagay mula sa isa sa mga tauhan ni Nears. Tila may dalawang kabalyerong tumanggap ng suhol para magbulag-bulagan sa nangyari sa underground. Pagkarinig nito ni Isaac, lalo siyang naging seryoso, at ipinaalam sa kanya ni Bill na may nangyari kamakailan sa pasukan ng underground na operasyon. Ayon sa ulat, natagpuan ang bangkay ng isa sa mga tauhan ni Nears, ngunit ang nakakapagtaka ay putol ang lahat maliban sa kanyang kaliwang hiniliit. Tinanong siya ni Isaac kung bakit ito mahalaga, at isiniwalat ni Bill ang nakakatakot na katotohanan na nagising siya sa kama niya kasama ang lahat ng nawawalang daliri. Sa katunayan, sinabi niya rito na nagpadala sila ng mensahe sa pamamagitan ng kanyang tauhan na nagsasabing kung hindi pa handa ang tributo sa loob ng 2 araw, puputulin nila ang kanyang mga daliri. Natataranta si Bill habang sinasabi ang lahat ng ito, at pilit niyang pinakikilos si Isaac dahil ito ang pumilit sa kanya na maging pinuno ng organisasyon. Mahinahong tinanong siya ni Isaac kung may mga saksi sa oras ng kamatayan patungkol sa bangkay, at sumagot siya na mayroon isa, ngunit nangyari lang daw iyon sa isang iglap. Kalaunan ay sinabing may kumislap na espada sa harapan nila, at bago pa nila mamalayan, tapos na ang lahat. Ang tanging kapansin-pansin lang ay may nakabalot na benda sa ulo ng umatake. Pagkarinig nito ni Isaac, nagsimula na siyang maglakad paalis, sinasabi kay Bill na alam na niya ang lahat ng gusto niyang malaman. Natataranta pa rin si Bill, ngunit tiniyak sa kanya ni Isaac na hindi siya mamamatay. Naalala ni Isaac ang sinabi sa kanya ng kanyang ama tungkol sa nangyari sa Bern City nang linisin nila ang isang bandido para gawing halimbawa. At parang hindi pa ito sapat, kamukha ni Randolph ang inilarawang tao. Gigil na gigil si Isaac nang mapagtagpi-tagpi niya ito dahil nangangahulugan lang ito ng mga basura ang mga inaakala niyang nagtatanggol sa kaharian. Pagkatapos ay dumiretso si Isaac sa kulungan dahil gusto niyang makipag-usap ng sarilinan sa taong pumutol sa tainga ni Randolph. Sa madaling salita, gusto niyang kumpirmahin kung may kinalaman ang mga kabalyero sa sindikato ng krimen, kaya niya gustong makita ang bilanggo.
Pagdating sa selda ng bilanggo, hindi na siya nag-aksaya ng oras at tinanong ito kung kilala nito ang sindikato ng krimen na tinatawag na NERS. Ang lalaki, na nakakadena, ay nakaupo lang ng tahimik, nakatitig sa mga mata ni Isaac, at dito napansin ni Isaac na pamilyar ang lalaki. Ipinagpatuloy ni Isaac ang pagtatanong kung alam ng lalaki ang koneksyon ng organisasyon at ni Fickle. Tumayo ang bilanggo at sinabihan si Isaac na minsan lang siyang magsasalita sa kanya, at iyon ay ang katotohanang wala siyang alam. Matalim siyang tumingin kay Isaac habang sinasabi ito, ngunit nagbigay lang ito ng pagkakataon kay Isaac na mabasa siyang mabuti. Napangiti si Isaac habang ibinubunyag ang pangalan ng lalaki na Carson. Pinaalam sa kanya ni Isaac na naalala na niya ang lahat, pero gusto niyang malaman kung puro kasinungalingan lang ang isasagot niya dahil alam niya ang totoo nitong pangalan, si Kyle. Napatunga nga si Kyle nang marinig niya ito at napaatras sa gulat. Giit niyang malaman kung paano nalaman ni Isaac ang sikretong pangalan na ito. Lumilitaw na ang unang pagkakataong narinig ni Isaac ang tungkol kay Kyle ay noong lumalala ang digmaang sibil sa kaharian. Karaniwang nagsimula ang digmaang sibil sa seremonya ng paghalili sa trono. At dahil natalo ang ikalawang prinsipe sa digmaan ng paghalili, nagtaksil siya sa kaharian at pumanig sa imperyo para magdulot ng massacre sa seremonya ng paghalili. Matapos sakupin ng imperyo ang kaharian, nagtipon-tipon ang mga tao at nagsimula ng himagsikan na humantong sa digmaang sibil. Lumabas na ang pinuno ng hukbong rebelde ay si Kyle na nagpapanggap bilang si Carson sa lahat. Tungkol sa kung paano nalaman ni Isaac si Kyle, nabasa lang niya ito sa isang libro, ang mga kronika ng mga kontrabida, na isang sikat na aklat na naglalarawan sa mga kwento ng ilang sikat na kontrabida kasama ang kanilang mga larawan. Ang pinakakawili-wiling bahagi ng libro ay ang katotohanang tinasa na magiging ikapitong swordsmaster ng kontinente si Kyle dahil isa siyang henyo. Ngayong personal na nakita ni Isaac si Kyle, wala siyang magagawa kundi sumang-ayon sa pananaw na ito dahil may napakagandang mana si Kyle. Napagtanto ni Isaac na tiyak na sobrang pagsisikap ang ginawa ni Kyle sa ngayon at hindi niya maisip kung gaano siya lalakas kapag nagkaroon siya ng pagkakataong mamulaklak. Sa kanyang nakaraang buhay, nagawa ni Kyle na takasan ang kanyang pagbitay para maging pinuno ng rebelde sa kanyang nakaraang buhay. Patuloy na sinisigawan ni Kyle si Isaac, itinatanong kung paano siya nakilala nito, at hinihimok siya ni Isaac na kumalma dahil masyado pang maaga para magulat. Pinaalam sa kanya ni Isaac na alam din niya ang katotohanang anak siya ni Kayshan, at lalo pa itong nagpadagdag sa pagkailang ni Kyle. Tinanong ni Kyle si Isaac kung sino siya, at pinagalitan siya ni Isaac dahil naglilingkod siya sa Winterband nang hindi kilala ang panganay na anak ng pamilya Gode. Sinisigawan siya ni Kyle, sinasabing hindi ito ang itinatanong niya dahil ang gusto lang niyang malaman ay kung paano nalaman ni Isaac ang mga bagay na alam niya. Tinanong ni Kyle si Isaac kung nandun ba siya para patayin siya, pero sinabihan siya ni Isaac na kumalma lang dahil masyado siyang asiwang-asiwa sa sarili. Tinanong niya si Kyle kung bakit niya papansinin ang anak ng isang mersenaryo mula sa kalapit na bansa. Nabanggit niya na alam din niya ang katotohanang siya ang anak sa labas na nawala higit isang dekada na ang nakalipas. Dahil dito, lubusang naguluhan si Kyle, at tinanong niya si Isaac kung siya nga ba talaga si Isaac, anak ni Gode. Pinaalam sa kanya ni Isaac na nasa kanya kung maniniwala siya o hindi, pero iisa lang ang kailangan niyang malaman. Tinanong siya ni Isaac kung bakit nasangkot ang mga commander ng kumpanya ng Winterband sa kalakalan ng alipin, at napagpasyahan ni Kyle na mayroon siyang lahat ng dahilan para sagutin ito dahil ito ang panganay na anak ng pamilya Gode. Nagulat si Isaac na handang makipagtulungan si Kyle kahit pa pwedeng ibintang sa kanya ng mga commander ng kumpanya ang mga krimeng may kinalaman kay NERS na magiging dahilan para maging wanted siyang kriminal sa kaharian. Pinaalam sa kanya ni Isaac na kung mangyayari ito, hindi na niya masisimulan ang kanyang paghihiganti. Ngunit makalipas ang ilang minutong pananahimik, napagtanto ni Isaac na si Kyle ay hindi isang taong kaya niyang manipulahin. Dahil dito, napagtanto ni Isaac na wala siyang magagawa kundi ilabas mismo ang mga masasamang tao. Kalaunan, nakatanggap ng imbitasyon sina Randolph at Fickle mula sa nagpapakilalang pinuno ng NERS at nagsuot ang dalawa ng kanilang nakatakip na kasuotan. Habang naglalakad sila sa imburnal, nagulat ang dalawa na wala man lang ni isang alipin. Lalo lang silang nagalit dahil sinabihan sila ni Bill na puntahan siya kung may problema sila rito, at napatanong sila kung gusto na ba silang putulin ng bagong pinuno. Pagpasok sa kwarto kung saan gaganapin ang pulong, naghihintay na si Bill. Dahil bakas na bakas ang takot sa kanya, tinanggap niya sila at binuksan ang pinto para makapasok sila. Naging alisto ang dalawa noong una, pero nang mapagtanto nilang walang sandata si Bill, napagpasyahan nilang magpakalma.
Lakasan loob na naglakad ang dalawa sa kwarto kung saan naghihintay ang pinuno, at dahil madilim ang kwarto, hindi nila nakita na si Isaac ang nakaupo sa kabilang panig ng lamesa. Sinabi ni Fickle kay Isaac na siguro sobrang tapang niya para imbitahan sila, kahit na nabigo siyang ibigay ang kanilang tributo. Sa wakas ay nagsalita na si Isaac, at nagpasya siyang tanungin ang dalawa ng isang simpleng katanungan. Pagkarinig nila sa boses niya, nagulat sila dahil hindi nila inaasahan ang boses ng isang bata. Tumayo si Isaac sa kanyang upuan at lumapit sa kanila habang tinatanong sila kung bakit nila ginawa ang kanilang ginawa. Sa oras na makita ni Randolph si Isaac, lumuhod siya at yumuko rito. Nalilito si Fickle at sinigawan siya ni Randolph, sinasabihan siyang lumuhod. Sa wakas ay nakita ni Fickle ang mukha ni Isaac nang lumabas ito sa dilim at ang ngiti sa labi niya ay halos nagpaparalisa sa dalawa. Dahil nahuli na sila ni Isaac, wala silang magagawa kundi ipaliwanag kung ano ang nangyari. Lumalabas na nagsimulang mangolekta ng mga suhol ang dalawa mula sa sindikato dahil nagugutom ang kanilang hukbo at gusto nilang gamitin ang pera para sa kapakanan ng kanilang mga tauhan. Masaya sila sa una nilang sweldo dahil napagtanto nila na kaya nilang palitan ang kanilang mga sirang espada gamit nito habang nagtatabi pa rin ng kaunting allowance. Nasa karaniwan na nilang muod ang dalawa sa paghahati ng pera nang pumasok si Kyle sa kwarto at laking inis niya dahil tumatanggap ng suhol ang dalawa. Matapos sabihin kay Isaac ang nangyari, nagbuntong hininga si Isaac sa pagkadismaya, ngunit binanggit na nakatitiyak siyang may mga dahilan ang dalawa. Ipinapaalam sa kanila ni Isaac na ang kanyang ama ay matuwid, ngunit kulang siya sa pagiging maabilidad at madaling makibagay. Sinabi ni Isaac na ang kanyang ama ang kalasag na nagpoprotekta sa hilaga, at nirerespeto siya ng dalawa dahil dito. Kasabay nito, hindi sila pwedeng tumungangalang habang namamatay ang kanilang kapwa. Kaya napilitan silang mangikil ng pera mula sa mga bandido para mapunan ang kakulangan sa supply. Mabilis na sumingit si Fickle, sinasabing ganito nga ang nangyari, at binanggit ni Isaac na oras na para ibigay niya ang kanyang hatol. Ginulat sila ni Isaac nang patawan niya sila pareho ng parusang kamatayan. Sumigaw sa gulat si Fickle, at ipinaalam sa kanila ni Isaac na hindi rin magiging iba ang hatol ng kanyang ama. Gayunpaman, ayaw itong tanggapin ni Fickle, at galit siyang tumayo habang sinisermunan si Isaac dahil sa paghatol sa kanila ng kamatayan kahit pa narinig na nito ang kanilang kwento. Tinanong niya si Isaac kung alam ba nito ang pinagdaraanan nila sa matinding niebe. Ang lahat ng iyon ay para sa ngalan ng paglilingkod sa kaharian, at simpleng sumagot si Isaac na hindi niya alam. Tumayo si Isaac, sinasabing hindi sila naubusan ng palusot, ngunit gusto niyang malaman kung bakit dumudukot din sila ng mga sibilyan. Habang sinusubukan ni Fickle na makipagtalo kay Isaac, nanatiling tahimik si Randolph at nakayuko sa labis na kahihiyan. Iginiit ni Fickle na si Nears lang ang dumudukot sa mga sibilyan, at tinanong siya ni Isaac kung ang ibig ba niyang sabihin ay hindi siya lumampas sa limitasyon gaya ng ginawa ni Nears. Nawalan ng pasensya si Fickle, sinasabing hindi na sana siya umasa na maintindihan ng isang tulad ni Isaac ang mga nangyayari. Sinigawan ni Fickle si Randolph, tinatanong kung hanggang kailan siya balak maupo riyan, at pinaalalahanan na sila ang mga espada ng Goethe. At kung para ito sa pagprotekta sa Goethe, handa siyang tagain ang kahit na sino kahit pa ang anak ng kanilang Panginoon. Tumayo si Randolph nang mapagtanto niyang seryoso na ang mga pangyayari, at tinanong niya si Fickle kung talagang gusto nitong patayin ang batang Panginoon. Sinabihan ni Fickle si Randolph na isipin ito dahil mayroon pa namang anak ang kanilang Panginoon na si Jonas. Naniniwala si Fickle na mas mabuting patayin na lang nila si Isaac para matapos na ito. Ipinakita ni Fickle kung gaano siya kaseryoso nang ilabas niya ang kanyang aura bilang paghahanda sa pagtaga kay Isaac. Nagulat si Isaac na napakaseryoso na nito at balak pa nitong gamitin ang kanyang aura. Sa kabilang banda, nataranta naman si Randolph dahil hindi niya ginustong umabot sa ganito ang lahat. Napagtanto ni Randolph na hindi na para sa ikabubuti ng Goethe ang ginagawa nila ngayon. At pagkatapos huminga ng malalim, hinugot ni Randolph ang kanyang espada upang protektahan si Isaac. Ipinaalala ni Randolph kay Fickle ang minsang sinabi nito sa kanya tungkol sa pagiging tagapagtanggol ng kaharian. Sa madaling salita, itinuturing ni Fickle ang kanyang sarili bilang kalasag habang si Randolph naman ang espada. Ipinaalala ni Randolph kay Fickle ang sinabi sa kanila ni Kyle. Sinabi nito na ang isang espadang kayang humati sa kahit ano nang hindi nababasag ay isang obra maestra. Ngunit kapag ang isang obra maestra ay nagkaroon ng sariling panindigan, nagiging isa itong demonyong espada. Nagulat si Fickle na seryosong itinutok sa kanya ni Randolph ang espada nito. Binaliwala siya ni Randolph at sinugod siya nito. Sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawa,
at sinabi ni Randolph kay Fickle na napatunayan lang niyang tama si Kyle nang maputol ang kanyang tainga. Sinigawan ni Fickle si Randolph at tinanong kung nasisiraan na ito ng bait dahil siguradong mamamatay siya kapag nahuli sila. Ipinaalam ni Randolph sa kanya na wala na siyang pakialam dito dahil iyon ang kanilang karma. Habang patuloy na nagkikiskisan ang kanilang mga espada, ipinaalala ni Randolph kay Fickle na hindi lang para sa teritoryo ginamit ang perang kinuha nila. Nagpalya si Fickle, kaya nagkaroon si Randolph ng pagkakataong tapusin siya. Matapos ang laban kung saan nagwagi si Randolph, tumayo siya sa harap ni Isaac upang pakinggan ang kanyang hatol. Sa kabilang dako, isinisilid naman ni Bill sa isang sako ang mga labi ni Fickle. Binanggit ni Randolph na noong mahuli sila ni Kyle, balak sana nila itong patahimikin, pero natalo si Randolph sa kanya, kaya naputulan siya ng tainga. Sinabi ni Randolph na pwede naman talaga silang patayin ni Kyle, pero sinabihan lang siya nitong buksan ang kanyang pandinig sa katotohanan, pinutol ang kanyang tainga, at saka kusang nagpahuli ng walang paglaban. Saka tinanong ni Isaac si Randolph kung pinigilan ba nito ang pagbitay kay Kyle dahil sa konsensya, at bumuntong hininga lang si Randolph. Nanginginig sa takot si Randolph at tinanong niya si Isaac kung ano ang mangyayari sa kanyang pamilya kapag kumalat ito. Sumagot si Isaac na halata namang alam na niya ang sagot sa sarili niya at naiwang nakatayo si Randolph na tila isang ganap na talunan. Nararamdaman ni Bill ang tensyon sa silid at nangangamba siya na may masama na namang mangyayari. Nang sandaling iyon, tinanong ni Isaac si Randolph kung gusto nitong pagbayaran ang kanyang mga kasalanan sa ibang paraan.